Good morning mga kapatid. Ang atin pong topic ngayon ay ito po ay panoorin po ninyo, napakamahalaga nito. Atin pong tatalakayin ngayon kung ano ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus o Hesukristo. Kaya po nasabi natin mga kapatid na ito ay napakamahalaga kasi maaaring hindi tayo magtaguyod ng kaligtasan kung nasa maling relihiyon po tayo mga kapatid. Kung natatandaan po ninyo, lalo na doon sa mga talagang nagbabasa po ng Biblia, sinabi po ng ating Panginoong Hesus, maraming lilitaw na mga bulaang guro at ililigaw ang marami kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Sa aklat po mga kapatid ng Matthew 16, ang verse po nito ay 18. Sabi po ay, ito po, memorize po ito ng mga pastor, ng mga preacher, ng mga ministro, ang Matthew 16:18, sapagkat dito po sa verse na to ay sinabi ng Panginoong Hesus yung tungkol po sa pagtatayo ng iglesia. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At maging ang kapangyarihan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man iyong ipagbawal sa lupa ay pagbabawal ko sa langit. At ano man ang iyong ipahintulot sa lupa ay ipahintulot ko sa langit. Mga kapatid, malinaw po sa verse na ito na dapat po ang iglesia po na kinabibilangan po ninyo ngayon ay umiral na noong unang siglo pa lamang, kasi po ay nangyari po ito noong 33 AD, 33 Anno Domini or panahon ng mga Kristiyano. Kaya dapat po suriin po ninyo ang inyo pong mga iglesyang kinabibilangan ngayon kung ito po ba ay si Jesus Christ mismo ang nagtayo nito. Kasi kung hindi po mismo si Jesus Christ ang nagtayo nito, ito po ay laban na po doon sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus, kasi ayaw po ng Panginoong Hesus ng pagkakabahabahagi, yung hindi pagkakaisa. Kasi alam naman po natin kung bakit ang mga relihiyon ay hindi po pwedeng pagsamahin, dahil mayroon po yung pagkakaiba ng doktrina, ng mga aral. Magkakaiba sila ng doktrina. Kaya nga po hindi sila pwedeng pagsamahin, kasi meron po silang hindi pinagkaisahan na aral. At doon po sa sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 16:18 hanggang 19, hanggang 21 pa nga po ito maging ang kapangyarihan ng Hades or ng kamatayan ay hindi magsisipanaig laban sa iglesyang ito. Ibig pong sabihin, tiniyak po ng Panginoong Hesus ng iglesyang kanyang itinayo ay hindi po ito mawawala. Kailanman ay hindi po ito mawawala. Hindi po totoo yung salitang natalikod. Kasi marami pong mga founder ng iba't ibang relihiyon ngayon na ang kanila pong dahilan kung bakit daw po sila nagtayo, dahil ang itinayo ni Jesus Christ na iglesia na siyang nasa katotohanan ay natalikod o nawala. Ang kanila pong ginamit po ay iyon daw pong pag-uusig, o ibig sabihin yun pong tribulation noong 70 AD na pinatay ang lahat ng Kristiyano, or kinubkob ang Jerusalem noong 70 AD. 68 AD, panahon po ito ni Nero na pinagpapatay ang mga Kristiyano, pinakain sa leon, sinunog ng buhay, pinako sa krus. Sabi na talikod ang iglesia.
Pero hindi po ito totoong natalikod kasi ang huling, yung last book of the Bible na Revelation, na isulat po ni John the Beloved ng 96 AD. Ibig sabihin po, nakalampas na po ng 70 AD. 96 AD may buhay pa na apostol. At nakasulat pa po ng libro. Kaya hindi po totoo yung salitang natalikod. Yun po at kung totoo po yung salitang natalikod, ito po ay salungat doon sa sinasabi ng Panginoong Hesus na ang kanyang iglesia ay kailan may maging ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kung ito po ay totoo at alam naman natin talaga na ito'y totoo kasi galing po ito sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin po, karamihan po kasi sa mga simbahan ngayon ay sumulpot lamang nitong mga 1800s, 1900s ay naitatag ng mga founder. Ibig pong sabihin, noong 1800s po ba ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus ay hindi existing? Existing pa rin po dahil nga po kapag sinabi nating nawala, ito po ay salungat na doon sa Matthew 16:18 na hindi po ito mawawala kailanman. Noon po bang 1900s, karamihan po kasi tulad po ng aking kinabibilangang church, 1901 dito po sa Santa Ana, Manila. 1901 po. Mayroon po tayong mga church na tulad ng Iglesia ni Cristo na ipitinayo ni Felix Manalo na 1914. Noong 1914 po ba ay existing pa yung iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus? Kung bakit nagtayo po ang si Felix Manalo ng iglesia at siya nga ang nagsabi na ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesus ay natalikod kaya itinayo niya ang tunay na iglesia. Tulad nga po ng sinasabi ko mga kapatid, kapag sinabi nating natalikod po, ito po ay lalabagin nito yung Matthew 16:18 na maging ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magsisipanaig laban sa iglesyang ito. Lahat po ng iglesia o mga simbahan po mga kapatid na sumulpot o lumitaw noong 1800s or 1900s na ang tawag nga po dito ay mga Protestant. At ang pinakaama po ng Protestante mga kapatid ay si Martin Luther. Kaya tinawag na Protestant kasi nagprotesta po ito sa Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. Ang history po mga kapatid ng Roman Catholic Church, bali 312 AD, yung history of the church. Meron na pong nakasulat po doon ang Roman Catholic Church ay nandyan pa rin. At sinasabi po nila na si Constantine ang founder nito pero hindi po totoo. Marami pong ebidensya na hindi si Constantine ang founder nito. Sapagkat noong niyakap po ni Constantine ang Roman Catholic Church, mayroon na pong 30 na Santo Papa po ang Roman Catholic Church. 30 na po. Ibig sabihin ay matagal na pong existing ang church bago pa si Constantine ay naging miyembro. Ibig sabihin po hindi talaga maaring siya ang founder nito. Kaya nga po sabi kong hindi po si Constantine. Sino po ang founder ng Roman Catholic Church? Ang hamon nga po ng Roman Catholic Church mga kapatid, ito yung hamon nila. Kung hindi si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church, mayroon po ba kayong maibibigay na pangalan na tao ng tao na founder po ng Roman Catholic Church? Ang Roman Catholic Church po ay daladala po dito ni Ferdinand Magellan. Doon nga po sa kanta ni Yoyoy Villame na
in March 1615, 121. March 15, 100, in March 1615, 121. Pinakamalaking basilika po mga kapatid dito po sa Asia, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong Asia, ay matatagpuan sa Pilipinas. At ito po yung Basilika ng Taal. Pinakamalaki po 1572 po mga kapatid. Pag tiningnan po natin yung history, nakasulat po yan doon sa Arko ng Taal, 1572. Ibig sabihin mga kapatid, nung nagsilitawan itong mga sumulpot na mga relihiyon ng 1800s, 300 years existing na ang Roman Catholic dito sa Pilipinas. Ibig sabihin talagang maging dito sa Pilipinas, ang Roman Catholic Church ang nauna. At yung mga nag-compile ng Biblia, naglagay ng mga chapter and verse sa Bible ay mga miyembro ng Roman Catholic Church. Ang bumuo po ng Biblia ay Roman Catholic Church. Ibig sabihin po, mahirap po sabihin natin ito'y mali. Sila po yung nag-compile, sila po yung original. Tapos yung naging totoo, ayun pang yung nangopya ang naging totoo. Ang kinopyahan ang mali. Parang mali yata yun. Ngayon, ipinaglalaban po ng lahat ng mga relihiyon na para daw po sinasabi nilang sila ang tunay na relihiyon na iglesia. Sila lamang ang iglesia magtataguyod ng kaligtasan sapagkat sila lamang ang nagtuturo ng katotohanan. Mga kapatid, alam naman natin kahit sa mga born again sa iba't ibang religion, alam natin yan na ang kasinungalingan ay hindi magtataguyod ng kaligtasan. Yung ituturo natin sa ating mga miyembro na tayo yung totoo. Tapos may inagawan pala tayo na talagang original na sila yung totoo. Malaking kasinungalingan yun mga kapatid na i-claim natin na tayo yung totoo tapos nangopya lang pala tayo doon sa original. Kasi sabi nga po, ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesus ay mag-i-exist. Ngayon ang tanong ko sa inyo, anong relihiyon na mula noon hanggang ngayon, kailanman ay hindi nawala? Anong relihiyon? Makapagbigay ba kayo ng pangalan ng simbahan ng relihiyon na mula noong unang siglo, pangalawang siglo, pangatlong siglo hanggang sa panahon natin ngayon ay existing sila? Yun po mga kapatid. Meron po tayong mga nakausap na mga kaibigan natin. Sabi po sa atin ay paano nagiging Roman Catholic Church ang tunay na relihiyon? Samantalang ang ating Panginoong Hesus hindi naman taga-Roma. Bagkus ito ay taga-Israelites, taga-Israel. Alam niyo po mga kapatid, salamat po sa mga nakarating pa sa parte ng bidyong ito. Napakamapalad nyo kapag inyo pong natapos talaga ang bidyong ito. Alam niyo po mga kapatid kung bakit naging Roman Catholic Church. Natandaan niyo po mga kapatid na ang Panginoong Hesus ay hindi talaga tinanggap sa Jerusalem o sa Israel ng kanyang sariling mga kababayan. Noong dumating po siya sa Jerusalem at nagsisisigaw po ang kanyang mga alagad ng Hosana, anak ni David, ang hari ng mga Hudyo. Sabi po ng mga Pariseo doon at mga saserdote at mga eskriba, patahimikin mo ang iyong mga lingkod. Ibig sabihin mga kapatid, hindi talaga tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang bayan, sa kanyang bansa bilang siya yung Misaya, siya yung Kristo, siya yung tagapagligtas. Siya yung Diyos ng Israel. Siya yung hinulaan na po sa lumang tipan. 1,000 taon pa ang nakaraan ay hinulaan na po na siya yung darating.
pero hindi po siya nakilala, hindi siya tinanggap. At sinabi po ng Panginoong Hesus nung hinarap niya po ang mga building po sa Jerusalem. Alala niyo po yon sa Biblia. Jerusalem, kung nalalaman mo lang ang araw na ito ng pagliligtas, ngunit hindi mo ito nakita. Darating ang mga araw na paliligiran ka ng iyong kaaway at magkakampo sila sa paligid mo at kukubkubin ka nila. Doon po mga kapatid, ito po ay sa history. Nangyari po ito noong 70 AD na kinubkob nga po ang Israel. At biblical po ito mga kapatid. Specific na inutusan po ng Panginoong Hesus, si Apostol Pablo. Ang sabi po, kung ano ang iyong ginawa dito sa Jerusalem, gayon din ang gagawin mo doon sa Roma. Sapagkat ano nga po mga kapatid, kung atin pong babasahin talaga ang Biblia, pansamantalang tatalikuran ng Diyos ang Israel, ang bayang kanyang pinilit minahal, at ang kanyang pag-ibig po ay tatawid sa mga Gentiles, at isa na nga po tayo doon sa mga hintil na yon. Lahat po ng hindi Israelites ay hintil po ang tawag, mga Gentiles. Na yun nga po ang kinainggit po ng mga Israelites, kasi ang akala nila ang kaligtasan ay sa kanila lamang, ngunit ito pala ay tumagos hanggang sa mga Gentiles. Kasi kung pansinin po natin sa mga Old Testament, noon pong digmain ng Israel ang iba't ibang mga bansa, kung ipapatay ng Diyos ang mga Gentiles noon, ay pag inutos ng Diyos na walang ititira kahit mga bata, lahat papatayin. Akala ng mga Hudyo noon, ng mga Israelites, na talagang sila lamang po ang pinili ng Diyos. Ngunit nagutos po ang Diyos kay Pablo, maging kay Pedro, noong papuntahin po ni Cornelio ang kanyang mga tao doon sa Joppe. Kay Pedro, si Pedro po naunawaan niya na hindi lamang pala ang Israel ang nililigtas ng Diyos, kundi lahat ng tao, maging ito po ay hintil. Then, may specific na po na utos. Sabi ng Diyos kay Pablo, ito'y gabi kinausap si Pablo, kung gaano ang iyong ginawa sa Jerusalem, gayon din ang gawin mo sa Roma. Kaya si Pablo, noong litisin po at napatunayan nga po na wala siyang kasalanan, instead na siya po ay umuwi ng Israel, ay talagang, sabi nga po doon ay kailangan niya pong dumulog sa emperador, kailangan niya pong makarating ng Roma sa ano po mismo, sa Caesar. Dahil nga po yun po yung utos ng Panginoon sa kanya. Kaya nga po noong nagpatawag siya ng meeting noong siya ay nasa Roma na, sabi niya doon sa kanyang mga kapatirang Hudyo, huwag niyo na po sisihin ang inyong sarili kung bakit ako'y narito ngayon. Kasi sa madaling salita kung bakit napunta siya doon, kasi marami pong mga paratang sa kanya ang mga kababayan niyang Hudyo. Siya po ay talagang pinakakasuhan. Siyempre, noong mga panahon na yon, under po ang Israel ng Roma. Actually, kung atin pong papansinin, laging Roman soldier po ang nagtatanggol po kay Pablo noong tatangkain po siyang patay ng 40 katao ng mga Hudyo. Ang nagtanggol pa nga po sa kanya ay ang Roman soldier. Itinago si Pablo. At nung si Pablo nga po ay nasa Roma na, at sabi nga po doon ay nanigil siya doon ng 2 taon. Ginawa niya lahat ang pangangaral, walang makapigil sa kanya. Buong katapangan niyang ipinangaral ang salita ng Diyos sa Roma. Kung naalala niyo po, nung nagpatawag siya ng meeting doon sa lahat ng mga leader po ng mga Hudyo, ay sinabi nga po niya doon, mga kapatid, tama ang hula ni Isaiah sa inyo. Tumingin kayo ng tumingin, hindi kayo makakita. Makinig man kayo makinig, hindi kayo makaunawa. Yung hula ni Isaiah.
Ito po yung mababasa natin mga kapatid sa Gawa chapter 28 po ito banda. Ngunit dapat ninyong malaman ito mga kapatid na ang salita ng Diyos ay ipinangaral na sa mga hintil at pinakinggan naman nila ang mga ito. Ibig sabihin po, talagang sinabi ni Pablo na hindi napakikinggan ng Israel ang salita ng Diyos. At ang makikinig po ay ang mga hintil. At pansinin po ninyo mga kapatid, nung banggitin ni Pablo na tatanggapin ito ng mga hintil at tinanggap naman ito ng mga hintil, si Pablo po sa mga panahon na yan ay nasa bansang Roma po. 2 taon siyang nanigil dyan. Alam nyo kung magbubuklat kayo ng Bible, sa dulo na yon, yung binanggit ko sa inyo, dulo po yon ng aklat ng Acts or ng Gawa. Isang page lang or isang papel lang sa kabila po ay Roma chapter 1. Aklat po ng Roma, sulat po ito ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 8. Doon po niya binanggit yung binabati kayo ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Ano daw po, ang pananampalataya po ng Roma ay balitang balita sa buong daigdig. Dito nga po kinuha yung Roman Catholic. Yung buong daigdig or buong mundo na sa English po ay universe. Sa Greek word po, ito po ay Catholic. Roman Catholic. Buong pananampalataya ng Roma ay nabalita sa buong daigdig. Roman Catholic Church. Kaya ang tawagan nga sa kanila, Ecclesia Catholis. Santa Iglesia Catholica Apostolica Romana. Ibig sabihin po, yung plano ng Diyos na makarating sa Roma, ang salita ng Diyos, doon sa utos niya po kay Pablo na pumunta siya ng Roma. Ngayon, bakit parang tayo po ay nalungkot pa na itong si Constantine na isang emperor ay naging Kristiyano? Hindi ba dapat po tayong magpasalamat na nagtagumpay ngayon ang plano ng Panginoong Hesus na talagang ang Roma ay mapangaralan at ito na nga nagbunga ngayon. Isang emperor ng Roma na si Constantine ay nahikayat sa Kristyanismo. Ano po yung nangyari? Sa history po, kinabukasan ay meron po siyang digmaang kaharapin. At alam na alam niya sa kanyang sarili na matatalo siya sa digmaan sapagkat yung kanyang kasundaluhan ay kakaunti kumpara doon sa kalaban nilang napakarami. Kasi ang Roma po dati ay nahati po sa dalawa po silang emperador. Emperor. Ngayon ay naglaban po yung dalawang emperor na yon. Siya po at saka yung kalaban niya. At yun na nga, mas malakas yung kalaban. Ngayon ay nagpakita ang Panginoong Hesus kay Constantine. Nakita niya po ang krus. At lumitaw nga po sa langit yung salitang in hoc signo vinces. Ang ibig sabihin nito ay by this sign you will win or you will conquer. Nasa Tagalog nga po, sa tandang ito ay magtatagumpay ka. Kinabukasan po ay pinalagyan kaagad ni Constantine ng tanda ang lahat ng mga armor ng kaniyang mga sundalo at sumabak sila sa digmaan. At sa history po, habang si Constantine ay namuno, itong taong ito ay hindi daw nakatikim talaga ng pagkatalo sa digmaan. Yun po yung history. Yan po ay hindi isang kwento. Nasa history po yan. At ang history po hindi natin pwedeng baliwalain sapagkat pinag-aaralan po ito sa school. Kaya nga po alam natin kung sinong founder ng ganito. Kasi dahil sa history, bakit pagdating sa history ng Katoliko ay hindi po natin tanggapin? Parang unfair naman yon. Search sa history, sino ang founder ng Katolik? Si Jesus Christ. I-search mo sa Google, i-google mo, sino ang founder ng Katoliko? Si Jesus Christ.
O kung ayaw nyo kay Jesus Christ, maghanap kayo ng founder, mapatunayan nyo ba na hindi si Jesus Christ yung founder? Sinong tao ang pwede nyong ibigay? Mapapasinungalingan pa rin kasi high-tech na nga ngayon mga kapatid. Masakit po tanggapin mga kapatid, alam ko pong masakit, lalo na nandyan kayo sa relihiyon na yan, na itinayo lamang ng tao. Doon pa lamang po sa pangalang protestante, nagprotesta na kayo mga kapatid, wala pong authorized. Paano kayo maliligtas niya ng inyong mga ngaral? Ang inyong founder walang authorized. Bakit po? Sabi ng Panginoon sa kay Pedro na siyang unang papa o ng ama ng iglesia. Totoo naman talaga mga kapatid Ibibigay ko sa iyo ang mga susi, yung authority sa kaharian ng langit. Ano man ang iyong ipagbawal dito sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. O ngayon mga kapatid, halimbawa po yung nakaupong ngayon, Santo Papa ngayon doon sa Vatican, ipagbawal yung relihiyon ninyo, siya ngayong may authorize. At sinabing mali yung relihiyon, mali talaga yon kasi siya nga binigyan ng authorize Di po ba mga kapatid? Ano man ang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Tulad nito mga kapatid, yung pagpapatawad. Bakit kailangan pa ng mangumpisal sa pari? Anong nakalagay sa Biblia mga kapatid? Sino man ang inyong patatawarin dito sa lupa, ay patatawarin sa langit. Sino ang gumawa niyan mga kapatid? Katoliko lang ang mayroong ganyan. Ibig sabihin, Katoliko lang ang nakasunod niyan mga kapatid. Kasi sabi ng ibang relihiyon, direkta na kagad sa Diyos. Wala nang dadaan ng iba. Bakit sinabi ng Biblia? Ang inyong pinatawad dito sa lupa ay pinatatawad ko sa langit. Yan po mga kapatid. Ano pa po mga kapatid? Marami pong sabi, kung Katoliko talaga ang totoo, bakit ang mga aral ng Katoliko ay mali sa Biblia? Bakit sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Marami pong yun ay akala nyo lamang po talaga yun, pero subukan yung pumasok at mag-imbestiga, mag-aral sa Katoliko. Doon nyo malalaman mga kapatid, kasi ako po ay 7 taong naging pastor. At ngayon po ay 3 taon na rin naging Katoliko. 7 taong naging pastor at mula kabataan ko. Mula pa sa kalululuhan ko sa mga magulang ko ay kami po ay Church of Christ na. Ngayon po kung bakit ako'y napalipat sa Katoliko, hindi dahil sa ako'y natalo sa debate. Mahabang istorya, pero kahit sabihin ko sa inyo, maaaring hindi rin kayo maniwala kasi yung mga kamag-anak ko hindi rin naniwala. Isang araw na nagbabasa ako, may nangusap sa aking isang puwersa. Sinasabi niya, yun lang, isa lang sinabi niya. Ang Matthew 16:18, ang bato na tinutukoy diyan ay si Pedro, hindi si Jesus Christ. Sa lahat ng relihiyon mga kapatid, ang Katoliko lang ang tanging naniniwala na ang bato doon ay si Pedro. Kasi yung iba, ang sabi nila si Jesus Christ. Oo, naniniwala din tayo si Jesus Christ ay bato sa panulok. Pero yung pinag-usapan nito, yung Matthew 16:18, ang bato na pinag-usapan doon ay si Pedro. Siya talaga ang binigyan ng authority ng iglesia. Sabi nga doon siya ang mga haligi ng iglesia. Mababasa rin natin sa aklat din po ng Juan, ng aklat ng Juan. Nung tanungin ng Panginoong Hesus si Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, alam po ninyong iniibig ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, sadyang kay Pedro po lahat inihabilin ang iglesia. Ngayon, mayroon po akong napanood na isang Amerikanong preacher sa YouTube. Sabi niya wala na daw yung paano daw si Pedro ang maging Santo Papa at hanggang ngayon ay nananatili yung iglesyang itinayo ni Pedro. Samantalang ang iglesia daw pinamunuan ni Pedro ay nalipol na. Kasi nga po pinagpapatay noong unang siglo pa lamang sa Jerusalem. At ang nagpapatuloy na iglesia po ngayon kung bakit lumaganap ay yung itinayo ni
Pablo, yung kay Pablong pinamunuan. Mga kapatid, baka nakalimutan natin. Maging si Pablo man, kahit kinausap na po siya ng Panginoong Hesus, inutusan specific. Pero nung libutin po ni Pablo yung mga pulo-pulo na yan, ay pumunta siya sa mga haligi ng iglesia at humingi ng pahintulot. Binigyan po ng authority ng pahintulot po. Ibig sabihin, maging si Pablo man, hindi niya binaypas ang mga haligi ng iglesia na si Pedro, si Juan at saka si Santiago. Yan po yun mga kapatid. Kung lahat po ng founder ngayon ay binaliwala po si Pedro bilang haligi, wala po silang authority. Kung wala pong authority mga kapatid, hindi po magtataguyod yan ng kaligtasan. Sayang po mga kapatid. Sino po yung sinasabing darating ang panahon, lilito ang mga bulaang propeta, bulaang guro? Alam nga naman mga kapatid, ang Katoliko sila ngayong original eh. Mayroon nga tinatawag tayo na unbroken line of succession. Ibig sabihin, mula pa nung unang panahon, mula pa nung unang siglo hanggang ngayon, may history na nagpapatunay na talaga ang Katoliko hindi naputol. Ngayon, kayo'y sumulpot lang tapos sasabihin yung kayo yung totoo. Mahirap yun mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, mahirap na yung nagopya. Siya pa yung mas totoo doon sa kinupihan. Yun po mga kapatid, alam ko pong masasaktan kayo. Masakit po ang katotohanan mga kapatid. Wala pong personalan to. Ako po mga kapatid, ang background ko po sa inyo, baka sabihin niyo po ako'y mahuna kung bakit ako'y nadala sa Katoliko. Dati po akong debater mga kapatid. Yun pong sikat na sikat ngayon sa YouTube na si Wendell Talibong na Catholic Free Defender na taga Osamis. Ako po dyan nag-graduate ng high school sa Osamis. 3 beses kami mga kapatid nagharap niyan, nag-debate niyan sa istasyon niya dyan sa DXDD sa Cathedral po sa Osamis City. At alam po yan sa mga lahat na nakakakilala sa akin, alam nila. Hindi po ako basta-basta. Lahat iba't ibang relihiyon po. Hindi po pwedeng lumusot sa akin, talagang nakikipag-debate ako. Hindi po ako basta-basta matatalo sa debate mga kapatid. Malalim po ang pag-aaral ko. Ngunit isang araw po ng pandemic mga kapatid, 14 days na hindi ako kumain dahil nagkasakit ang aking anak. 14 days siyang hindi kumain at ako 14 days din na hindi kumain. Habang nagbabasa ako mga kapatid ng Biblia, sabi ko nga sa iyo, mayroon pong bumubulong sa akin at sinasabi po na ang binabasa ko ito po ang kahulugan. At pagkatapos ng mga kapatid, maging ang iglesyang akin pong tinuturuan, marami na po silang nasilip sa akin. Ako'y nagtuturo na po ng iba. Nalabag na po doon sa aming doktrina mga kapatid. Napakabilis ko lamang pong natalo sapagkat ang Panginoong Hesus mismo ang nangaral sa akin. Katulad lang po ni Pablo na hindi kayang hikayatin ng sino mang tao kasi papatayin niya nung panahon niya. Kung hindi ang Panginoong Hesus mismo nagpakita sa kanya sa Damasco, ay hindi siya magiging kaanib ng iglesia. Ganon ang nangyari sa akin mga kapatid. Wala pong sino mang tao na pwedeng mag-claim sa akin na natalo niya ako sa debate kung bakit naging Katoliko ako. Yun po yung katotohanan mga kapatid. Sa akin pong mga kaibigang mga pastor, magugulat sigurado kayo pag napanood nyo po ito. Maging sa aking mga kamag-anak, mayroon pa akong 2 kapatid na pastor na hindi ko alam kung paano ko sila i-convert dito sa Katoliko. Nang alam natin ito po'y simbahan ni Satanas noon. Aralin natin bago po natin sila husgahan. Aralin natin ang kanila pong doktrina, kanilang aral. At yung inaakala mo ngayon, pag naaral mo, masasabi mong napakalaking mali pala. Hindi pala sila ganon. At yung mga taong gumagawa ng ganon na akala mo yung miyembro ng Katoliko, sila yung mga taong 3 beses lang sumamba sa buong buhay nila. Yun po yung may birthday sila, may kasal at pagkamatay. Pero yung mga debotong Katoliko mga kapatid, ay
tama po ang kanilang mga ginagawa. Yun lang po mga kapatid, at salamat po ng marami. Abangan nyo pa po ang mga video na akin pong gagawin. Tandaan nyo po ang mukhang ito, si Brother Romel Vicente. Mahirap po itong tanggapin ngayon mga kapatid, na itong Brother Romel ninyo mga kapatid ay ginamit talaga ng Diyos sa panahong ito. Tandaan po ninyo mga kapatid, may i-reveal sa inyo ang Panginoong Diyos at Panginoong Hesus. Sa panahong ito, mayroon siyang pinili na nag-iisang tao na hindi nagpapakilalang siya ay Diyos. Hindi po ako kapatid katulad ni Kibuloy na nagpakilala siya ay Diyos. Mga kapatid, ang taong inyo pong nakikita ngayon sa video, naririnig, ay nag-iisa po na pinili ng Diyos sa loob po ng 7 bilyong tao po sa mundo ngayon. At nandito sa Pilipinas nakatira. At nandito po sa area ng Batangas sa Calatagan. Mga kapatid, sa ngayon hindi nyo pa po ako makikilala, pero darating ang mga araw na yan, tandaan nyo po ang mga sinasabi kong ito ngayon. Ang Romel Vicente na ito mga kapatid ay makikilala, pinili ng Diyos. Kung gaano pinili ng Diyos sa mga apostol ay katulad ang pagpili sa akin. Ako lamang at ang Diyos ang nakakaalam nito ngayon, noong kausapin niya ako noong panahon ng pandemic. Marami pong mga taong nakakilala sa akin ng personal na alam kong pagtatawanan lang nila ang bidyong ito. Dahil kilala nila ako bilang ako. Yun lang po yung nakikita nila. Pero yung relasyon ko sa Diyos, kung paano kami nag-uusap, at isang beses po ay nagmensahe sa akin at sadyang hinipo ako. Ito'y literal mga kapatid. Sa ngayon po ay pagtatawanan ninyo ako. Sa mga basher po, marami pong basher na matatanggap ang video na to. Wala po akong pakialam. Hindi po ako masasaktan sa anumang basher. Kasi kilala ko po ang sarili ko. Ako at ang Diyos ay kilala ko ang relasyon ko sa Kanya. Maraming salamat po. Ano pong araw ngayon? Ito po ang araw na ako'y lumantad po sa mundo. Wala po akong pakialam kung hindi man ito mag-viral ang video na to. Sabi ko nga sa inyo, kilala ko ang sarili ko at ang Diyos. Alam po niya kung kailan niya talaga ako ipakilala sa mundo. Ang tunay na leader mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi iyon siya ang sinisilbihan. Siya po ay ang nagsisilbi po sa kanyang mga miyembro. Ang tunay na leader mga kapatid na sinugo ng Diyos ay ito po ay mapagpakumbaba. Ito po ay hindi mataas. Ito po ay hindi parang hari. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Ganun pa man, para mas mabilis na mapalaganap ang video na to, at marami pa po ako mga video na dapat nyong abangan. I-subscribe nyo po ang YouTube channel ko, ang Vincentius Victorious. Sa apelyido ko pong Vicente. Isa po sa pinakaunang Santo Papa. Ibig sabihin yung mga unang siglo. Mga 3 siglo na mga Santo Papa ay Saint Vincent. Ibig sabihin po ang pang-apelyido ko ay Vicente. Vincentius Victorious. Ang Vincentius po, ang Vicente, sa Greek word ay Vincentius. Sa English po ay Victorious. Kaya Vincentius Victorious TV. Yan po mga kapatid. At ang akin naman pong Facebook account ay Romel Humawan Vicente lang po mga kapatid. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutang i-share, i-subscribe, i-like at mag-message din po kayo. God bless po, mag-comment kayo.